bringing hope the world over. Hope Channel. Isang maligayang araw po sa inyong lahat, aming mga mahal na tagapanood. Narito po tayo ngayon sa Naga City, Camarines Sur. Samahan niyo po kami para sa isang exciting episode kung saan matututunan po natin kung paano magluto ng vegan recipe. Kasama ko po ngayon ang vegan chef and owner ng Green Earth Cafe. Walang iba kundi si Kuya Jose Arnel Ubias. Ako naman po si Jam. Dito lamang po yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago po tayo magsimula, let us open our Bibles to 1 Corinthians 10:13. Nang sinasabi po ay, "No man is tempted beyond what he is able. For God is faithful, who will not allow you to be tempted, but will make a way of escape so that you may be able to bear it." Mga kaibigan, alam po namin na marami na po kayong natutunan kung paano nga ba kumain ng tama at yung mga steps kung paano gawin ang ating mga vegan recipes. Alam po namin na may struggles pa rin po tayo sa mga nakasanayan nating kainin. Ngunit panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoong Jesus na hindi niya tayo hahayaang matempt beyond what you are able because He will make a way of escape. Oh, magandang kasabihan. Kasi na-experience hanggang ngayon, na-experience natin yan ngayon, yung talagang tagisan ng good and evil. Lalo-lalo na sa pagkain. Yung controversy dyan na kung ano ang dapat natin kainin. Siyempre, walang iba dyang kalaban ang sarili natin, kundi ang sarili natin mismo. Kasi alam natin yan, yung appetite, yung panlasa natin. Dapat ang labanan natin para makapagpili tayo ng tamang pagkain para na rin sa ating kalusugan. Kaya ngayon, sa pagpapraktika niyan, putting it into practice, maghahalimbawa tayo ng isang pagkain na traditional ng Pilipino, ang tinatawag natin ay bopis. Ngayon, ang bopis, ano ba yung bopis? Alam mo bang yung mga ingredients ng bopis? Ay, sige, ibigay niyo po sa amin yan, Kuya Arnel. Yung ingredients ng bopis, yung mga laman loob yan, ng kanding or goat. So, yung liver po, yung mga liver, ganon? Ganyan. Kaya ngayon, gagawa rin tayo ng isang dish na walang liver, mga laman loob ng hayop, kundi ang pinaka-ingredients po natin dyan ay mushroom at saka mga vegetables. Ayan. So, simulan na po natin, Kuya Arnel. O, sige. Ang mga ingredients po natin yan ay yung anti-cancer natin na shiitake mushroom. Meron din po tayong stock ng kangkong. Yan, so maganda po yan. So, nagagamit natin yung buong plant, hindi lang po yung leaves, kundi yung stalk. Yung stalks ng kangkong. Tapos meron tayong carrots for our vitamin lycopene, yung vitamin A natin. Meron po tayong calamansi, salt, naturally fermented sauce, sugar, yung natural tomato sauce po natin, tomato paste pala. Tapos yung king of the beans, yung tofu. Ngayon, ito po, magsosaute muna po tayo ng yung pong garlic. Yan, so magsusuti po tayo ng ating garlic which is a natural antioxidant. Okay po. Maganda po Isang tong tablespoon po. recipe na to, Kuya Arnel, kasi gumagawa tayo ng alternative sa mga Filipino dishes na alam nating may meat. Yes. Tsaka isa pa pong magandang fact dun is it actually takes less water needed to produce food enough to feed a pure vegetarian compared to a month's worth of food for a meat eater. So, mas less yung kailangan mong water para mag-grow ng plant to feed a vegetarian. Kaya mas makakatipid siya ecologically. Ayun. Yes, exactly yun. Kasi napag-usapan na rin natin yung mga intestines, mga laman loob ng traditional na bopis. Ay may connection kasi yung mga vegetarian sa mga
mga carnivorous. Kasi unang-una, yung alam mo ba yung yung ngipin ng tao? Opo. Kung anong itsura ng ngipin ng tao, walang pangil. Alam mo ba kung anong purpose niyan? So, ano po Walang yun, pangil. Kuya Arnel? Ano? Ibig sabihin po niyan ay wala sa naturalesa niya na magkaroon siya ng pagkain ng ng karne. So, yung pangil, yung parang sa mga aso po na yung sobrang talim. Oo, kaya naturally Sa mga talaga. cats natin na matatalim po Yung talaga. mga leon. Yung ano, Yung thin and pangil, sharp. yung opo. pampunit ng laman yun. Kaya nakikita natin yung katawan ng tao, di ba? Yung unang-una, yung teeth. Talaga siya, pang grind. Ano bang ninagrind natin? Mga laman na prutas, mga fruits and vegetables nga, saka grains. Pangalawa, alam mo ba yung itong hands natin? Opo. Wala naman mga kuko, walang mga claws na pandakip ng hayop, di ba? Oo. Oh. Hindi katulad ng sa pusa na Sa matatalim pusa, po oo. yung claws nila. Tsaka maganda po yung punto nyo, Kuya Arnel, kasi di ba po, yung mga aso at pusa, di ba po may pangil sila, tsaka Oo. wala silang molars. Di Oo. tulad po sa atin, may molars. Yung medyo malapad yung nasa ibabaw ng teeth. Oo, For grinding. for grinding Ayun, yun. magandang punto po yun, mga kaibigan. Yeah. Kaya siyempre, nakikita natin, wala tayong mga ganyan. Kaya ibig sabihin, naturally, ginawa talaga tayong kumain ng gulay. Ayan, ito, nilagyan na natin yung mga ingredients natin, yung mga carrots, tofu, yung kangkong. Tapos, ngayon, titimplahan na natin siya ng soy sauce. Kalating teaspoon na soy sauce. Ayan. So maganda po yung example nyo kanina, Kuya Arnel, kasi pinakita nyo sa amin na yung ating katawan ay adapted po pala sa isang vegan diet or vegetarian diet. Oo. Yun. Compared Talagang po sa mga adapted. animals na yung katawan nila ay adapted din to eat meat. Yung sa aso, pusa, yung kanilang ngipin, yung kanilang claws. Oo. Ayun. Isa pa dyan, pwede pa tayong kumain ng isda? Ayun, ano po yung masasabi nyo dyan, Kuya Arnel? Kung pwede tayong kumain ng isda, dapat mabilis tayong magdakip ng isda, di ba? Opo. Kung pupunta tayo sa dagat, makakadakip ka ba ng isda? Kailangan po natin gumamit ng Gagamit instrument. ka. Oo, Ayun. gagamit tayo ng instrument. Kaya nung una pang panahon, wala pa mga instrument na yan. Kaya yung original diet, walang isda. Kasi kung permitted tayong kumain ng isda, talagang suited talaga sa atin. Dapat may palikpik din tayo, di ba? Para mahabol natin yung isda, di ba? Opo. Kung wala tayong palikpik, pahihirapan naman tayo ng creator. Yan, di ba? Pahihirapan tayong kumain ng isda kasi paano kakain ng isda? Wala naman tayong panlangoy, di ba? Kaya So, ang sinasabi niyo po, i-base natin yung ating, kung anong kakainin natin, based sa kung anong kayang gawin ng katawan natin. Oo, So, ano po naturally. yung kayang gawin ng katawan ang natin? kaya nating gawin natin ay yung umakyat ng puno. Yan, Ayun, tumitas kasi ng may prutas, ano tayo, meron kamay tayo for that. Tumitas Yun. ng prutas, Magtanim, magtanim, magbungkan, ayun. di ba? Kumuha ng mga pechay, mag-almasin ng mga seeds. Yan, ganyan tayo. Yan mga simple nating gawin kasi medyo mahirap yan. Nagpapawisan talaga tayo. Bakit? Yan ang unang binigay sa ating trabaho ng patalsikin tayo sa paraiso. Magtatanim kayo ngayon dahil sa kasalanan ninyo. Di Pero ba? Kuya Arnel, may tanong ako. Di ba po sa Bible si Jesus nagpakain ng isda? Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Ay yung isda kasi, nandun na yung kasalanan eh. Dati nang kinakain yun ng mga tao. So, ibig sabihin po, before the fall, hindi muna pwede yung isda. Oo, hindi pwede. Pero hindi sinabi ng Panginoon na porque pwede na kayong kumain isda, hindi na kayo makakaligtas sa sakit. Hindi naman sinabi. Kasi andun pa rin yung magkakasakit pa rin kayo, di ba? Kasi hindi yung... Tsaka siguro po, Kuya Arnel, di ba po yung isda nun, hindi pa polluted, ni katulad ngayon. Tsaka nagsimula lang naman kumain ng karne yung mga tao nung after the flood, yung after lumabas sina Noah mula sa baro kasi walang vegetables nun, di ba po? Kasi nga nasira dahil sa flood. Kaya dun lang yung time na nagsimulang, ay inalaw or pinermit ni God na kumain ng animal flesh. Tama po ba yun, Kuya Arnel?
Oo, pinag-permit ng animal flesh. Yun nga ang rason doon. Kasi nasira nga yung yung... Pero may consequence po yun. Meron yun, Opo. siyempre, consequence. Kaya mapapansin po natin sa Bible na after inallow ni God na mag-eat ng animal flesh is biglang nag-shorten yung lifespan. Oo nga, kasi hindi naman yung original. Opo, hindi talaga diet. yung original plan ni God. Kasi yung during Eden time, yung wala pa pong kasalanan ay talagang plant-based diet. Oh, Kaya nga, plant-based diet we're not yun. made to die talaga kasi nga, Oo. plant-based yung binigay sa atin. Correct ka dyan. Kaya po yung pinakamahabang lifespan na nasa Bible ay si Methuselah, di ba po? Ilang taon nga po si Methuselah? Hindi ko kabisado yun kasi nung panahon yun oo. mga tao nun umaabot ng mga 900 years eh. Ayun, 969 nga po ata si Oo, Methuselah. 900, yung mga panahon na. Maghalos mag-iisang libo na. Yung mga edad nila Adam and Eve. And that is before the fall. Yes. The flood, the flood. Oo. So, ibig sabihin, hindi pa talaga kumakain ng karne noon yung mga tao. Hindi pa. Yung after lang, saka... Mga vegan mga tao doon kasi malalaki pa mga tao ron eh. Hindi pa mga banso tulad ngayon. Ito na ang ating dish. So, ang ginawa lang po natin ay bigyan niyo po kami ng recap, Kuya Arnel. Nandito po yung mga ingredients natin. Tofu, shiitake mushroom, carrots, meron po tayong kangkong, ginamit yung mga local ingredients natin. Tapos pinag-saute na po natin siya ng sibuyas, bawang, tapos may kamatis. Yung instead ng kamatis, gumamit na lang po tayo ng tomato paste. Tapos may seasoning po tayo ng natural soy sauce and salt. Tapos yung pangpaasim po natin ay kalamansi. Yan na lang po. Yan, so Okay. napakasimple lang po. Igisa lang po natin yung ating antioxidants and paghalo-haluin lang po natin to come up with this vegan Bopis. Wala pong internal organs po yan. Ayan. And that is 100% vegan diet. Ayan, maraming salamat po, Kuya Arnel. Let us proceed with our second vegan recipe for this episode. Okay, tabi na po natin to. Tapos, ilagay na po natin yung mga ingredients natin dito sa pangalawa nating recipe, which is, pakitanggal nga tabi dyan. This is our second dish, is burger. Wow! Burger? Burger ang gagawin Pwede natin po ngayon palang dyan. maging vegan ang ating burger? Oo, burger nga. Yung kasi, usong-uso ngayon yung fast food. Ay, tama po kayo dyan, Kuya Arnel. Kasi sobrang fast-paced na po yung mga tao ngayon. Ayaw na kaya- nila yung sobrang daming preparation. Oo nga, kaya nga nagkaroon tayo ng fast food. Kaya nangyari fast- sa atin, yung fast... Fast life din. Yan. Ayan, Yan nga tama po nangyari, kayo dyan, oo. Kuya Arnel. Yun. Kaya ang gagawin po natin ngayon ay burger. Ito po yung mga ingredients ng burger natin. Vegan din po ito, 100% vegan. Beans po, perioles. Tawag dito sa Bicol, sa bayan namin ang Bicol, perioles. Kuya Arnel, or pwede po bang percoles. may alternative sa ating percoles? Marami po, kung anong gusto ninyong beans. Alam mo po, yung paggagawa ng burger, pwede nyong lagyan kung anong kailangan ninyo. Kung halimbawa gusto ninyo ng sprouts, pwede rin. Ay, yung may ano na po? yung Yun na po yung sprouts. base Pwede rin. nyo. Depende po kung anong gusto nyong ilagay, mga fruits o ano. So, Meron. be creative lang po Be talaga. creative lang po. Dito po sa pag-practice natin ngayon, ilalagay po natin yung patatas with kamote. Kamote, dalawa po yan, mga root crops. Pwede pong may carrots, pwede, whatever you like. Meron po tayong ihahalong nuts. Ito po yung mga seeds kung anong gusto natin. So, sunflower seeds po. Sunflower seeds. Meron po tayong mga herbs, celery and parsley. Meron po tayong bell peppers. Ito po yung antibiotic natin, garlic and onion. Saka yung pang seasoning natin. May sugar, salt, soy sauce. Meron po tayong kamatis and then raisins. Ayan. Ayan po. Ano po yung mga nakakatulong yan sa atin? Alam mo po kung ano? Ito pong percoles, ano po to, pang ano po to sa kidney natin, pang tulong sa sa high fiber po ito. Tapos may mga calcium din po ito, iron at saka mga B vitamins. Ito po yung sinabi ko ng antioxidant, antibiotics. Initin po na muna natin ito.
Lutuin, i-saute na po natin itong Yung dalawa. ating bawang at sibuyas, Oo. isosote po natin. Tapos, habang iniintay po natin siya na mangamoy, bago natin ihalo itong beans. So, di ba, Kuya Arnel, sabi niyo po ay good for the kidneys. Oo, Ang ating sabi niyo po beans. yan, Kaya oo. naman pula kidney shape din ang ating percolis. Oo, pwede po, kahit na anong beans, pwede po natin ilagay yan. So, yung garbanzos po, pwede rin. Pwede rin Any po, kind any of kind of bean beans, to serve kahit na as ano po, base oo. for our vegan po, patty. Opo, Ayan. pati yung mga fruit vegetables, pwede. Lagay na po natin yung kamatis. So, pwede rin po yung tokwa natin. Pwede po yung tokwa. Ayan. So, unlimited po pala yung pwede natin gamitin to come up with our vegan patty. Ayan. Oh, yeah. So, nilagay na po ang ating kamatis. Tingnan na. Chopped kamatis. Chopped kamatis. Hintayin po natin na itong lumambot. Para to prevent drying, lagyan po natin ng tubig. At ihalo na po natin silang lahat. Yan. Ito na yung beans. Nandito na po yung root crops natin. Root crops is good for our intestines. Para So, yun po yun ang potato and potato ang and kamote. kamote. Boiled na po sila, Kuya Oo, Arnel. pre-boiled na po kasi matatagalan tayo dito sa demo natin. Pero in normal situations, ano po yung pinakamainam? Pre-boiled or sa heat na po mismo ng ating pan? Sa heat na po ng ating pan para hindi walang maka-escape na moisture, yung nutrients na pupunta sa tubig. Okay na po. Ito po yung ating vitamin C, yung bell peppers, at good for sa pag-relief ng colds and coughs. Kasi high in vitamin C po yung sili. Ihalo na po natin yung nuts. Yung ating sunflower Yan. seeds. Sunflower seeds. Yan. Pero rin po yung nuts, kung anong gusto niyo yung nuts na ilagay. Yan. Tapos po, itong raisins to sweeten our burger. Ayan, gusto ito ng mga ng mga bata, yung medyo matamis-tamis. So, pwede rin po ba yung saba natin, Kuya O, Arnel? pwedeng ilagay natin saba, kung ayan ang natitipuhan mo bang ilagay. Lagyan na po natin siya ng herbs. Yung ating celery and parsley. Yan. Yan, nakikita po natin, makulay na siya, no? Yan. Ngayon, titimplahan na po natin siya ng sugar. A teaspoon of sugar. Diyan muna yan, baka kulangin tayo. Yung sauce. Yan, tapos konting asin. Yan po. Maganda po Tapos, talaga na may mga ganito tayong luto. Kasi being a vegetarian is not just about health. Kasi di ba po, it's also about being compassionate to our animals. Opo. Ayan. Ayan po, igilid din po natin yan at gagawa na po tayo ng patties. Pakiabot ng bowl dyan. Sa paggagawa po ng patties, medyo papalamigin po natin yan muna, no? Kung halimbawa malamig na yan, kukuha po tayo ng binder. Ibig pong sabihin ng binder, may mga ingredients po tayong pagpipilian. Pwede pong gamitin natin kanin, pwede pong oats, pwede pong harina, pwede pong breadcrumbs. So, Yan mga po, grains po. Mga Yeah. grains naman po. Kaya magkakaroon tayo dito ng complete meal. Meron na tayong protein, meron na tayong mga vegetables, meron na tayong grains. Yan, kompleto, di ba? Kaya wala ka nang talagang hihilingin pa. Kasi alam mo dyan, yung food pyramid ngayon, na pag-usapan na rin natin yan, yung mga klase ng yung food groups na yan. May hindi kasi magandang na resulta yung current food pyramid natin ngayon. Di ba? Alam mo yung food pyramid? Opo, yung pyramid na may food sa Oh, yung pinag-aaralan natin sa Opo. wala nang kutsara dyan. Ayan. Pinag-aaralan natin mula pa ng elementary. Ay may diferensya kasi nakikita natin yung society ngayon, yung health ng society natin. Ay maraming yung cause ng death at saka sickness. Ano ba yung cause ng death and sickness ngayon sa society natin? Puros galing sa Process. Kinakain natin. Oo, sa kinakain. oo. Yan, ito dapat palamig-lamigin pa rin natin to. So, hindi na po mainit. natin i-blender. Ha?
Kuya Arnel, Hindi okay na po na Kasi ganyan. tingnan mo yung burger natin, oh. Kita mo? Oo. Yan, So, ang ginamit po natin ay ay, bread yung crumbs. breadcrumbs. So, ito po yung bread Bread. mismo ng loaf. Oo, loaf, tapos ah, pinatigas natin, sinabi natin, pinag-discuss natin na yung pinaka-the best bread natin ay yung 3 days old bread para wala na siyang moisture, di ba? so, ito po ay 3-day-old na. 3-day-old Kaya wala na. nang masyadong water content. Wala nang water Ayan. content at saka matigas na So, siya. hindi po siya tinoast muna bago in-shred o... ito toast po natin muna yan bago i-shred. Oh. Tapos, nandito na po yung burger. Mapag-usapan natin yung kanina, sinabi ko yung 4 food groups. Kasi yung dati natin pinag-aaralan mula pa ng ng elementary tayo, ay kasali doon yung dairy products at saka yung meat, meron pa, tapos may fish. Kaya ibig sabihin, nagkaroon ito ng malaking role sa mga Tao ngayon. statistics ngayon na yung morbidity ba? Yung morbidity ng yung cause ng pagkamatay ng mga tao, tapos yung cause of sickness. Galing mismo doon sa food pyramid na sinusunod natin, di ba? Kaya nagkaroon ngayon yung isang grupo ng mga physicians sa tinatawag natin for responsible medicine na i-revise yung food pyramid. Kaya nagkaroon na lang sila ng food groups. At ito ay vegan. Wow! Base sa original diet. So, yung food pyramid po natin ngayon ay medyo outdated na po, Kuya Arnel. Meron na tayong bago ngayon which is our choice. Isang choice na naman ito ng mga tao. more recent scientific studies na po. Scientific study. Alam mo itong mga food for 4 na lang na ito. Vegetables, fruits, grains, and legumes. So, yun na lamang po Yan yung na lang po. Yan na lang. sinasabi nilang essential for health. Essential for health. Yan na lang. Kasi base yan sa original diet na pinalaga sa atin ng buong may kapalit. At ngayon, lulutuin na natin to. So, amazing po talaga kasi since the beginning, ibinigay na talaga sa atin ng Panginoon kung ano yung best diet. And in just recent times lang, saka na-discover ng ating mga scientists and nutritionists na vegan diet pala yung best for man. Yan. Ngayon lang yan na-discover. Kung kailan, marami nang namatay. Di ba? Oo nga, kung kailan marami nang nagsasuffer due to ngayon lang, meat nare-realize nila. eating. Ayan. Ganyan, tama dyan. So, iniinit na po Ngayon, natin ng ating mantika. Pwede rin po itong i-cook lang natin sa konting oil. Pwede rin po itong igalagay na sa oven for about 10 minutes at 350 degrees centigrade. Fahrenheit pala. Okay, lagay na po natin ito dito. So, hindi po siya deep fry. Hindi po deep fry. Yung heated through lang. Kasi pre-cook na kasi yung mga ingredients naman natin, po, di ba? pre-cook na. Kaya hindi na masyadong kailangan hindi na ng masyadong high kainin. heat. Ayan. Kasi napag-usapan na rin po ba na kasi natin na yung high heat ay nakukos ng ng toxin sa mga niluluto natin. Ngayon po ay lulutuin na po natin ito at makita po natin ang signal po nito pag brown na yung ilalim. Yan. Brown na po siya. Di ba? Yan. Kaya maluluto po ito dito around 4 to 3 minutes from each side. Okay po. Actually po, meron na kami ditong natapos. Kaya ito po yung finished cooked na burger. Yan. So, ito po yung patty natin. Pakitabi niyan ka. Jam. Tapos, ito po yung ibang ingredients nila at i-assemble na po natin ito. Kung nakikinig po kayo, kung nakita po niyo yung mga recent episodes nito, nakagawa po ako doon ng tofu cheese. Alternative po ito sa cheese. Sa cheese na dairy. Ito po ay base sa soybeans. So, ito Sa po tofu, yung ating ito po yung ginawa natin, tofu cheese noon. Kaya if you want the recipe po, mag-ano lang po kayo doon sa recent episodes. Ito po, luto na siguro po ito. Yan, okay na po ito. Okay. Doon sa maliit na plato. Okay na to, okay na. Lagay po muna ito dyan. I-assemble na po natin yung burger natin. Ito po yung whole wheat bread. Ayan. Toasted na whole wheat bread. Whole wheat bread.
Lagyan po natin siya ng spread. Ito. Tofu cheese po muna on both sides. Yan, ano po natin, ito mas maganda ito po sa sa mga pagbabao ng bata. Kaya maalala ko po pala diyan, kanina yung pinag-uusapan natin, Kuya Arnel. yung tungkol sa mga laman loob. Opo. Ang isa pa doon kasi, yung katawan ng tao ay alkaline compared sa mga carnivorous na acidic. Kaya ang noon, yung pag kumakain kasi yung mga carnivorous, dahil acidic sila, may saliva sila, may iba ang structure ng kanilang saliva Kumbaga parang may acido. sarili silang enzymes fit to digest animal protein. At pagpatunaw ng mga karne. Kaya tayo, wala naman tayong ganun alkaline tayo. Kaya kung ano ang dapat nakainin natin dahil nangangailangan ang ating katawan ng alkaline din ang dapat natin kainin. So, Ano ba nga ang mga alkaline? Mga pagkain na alkaline? mga gulay. Gulay, ayun pa, gulay And talaga. Yan. fruits. Yun. So, plant-based po talaga yung mga alkaline na foods. Oo, plant-based foods talaga siya. Ito, pina-assemble na po natin siya. Kamatis, for our vitamin C component, at high water content food, pipino. Alam po inyo yung high water content food, yung talagang dapat na pag natin, iba ang water nila Kasi punong-puno sila ng mga enzymes. Ilagay na po natin yung ginawa nating burger. Yan. Yan. Tap natin ng kaunti. Ilagay na po natin yung may tofu cheese na burger. Yan. Wow, ang tangkad. Alisin na po natin to. Yung mga extra. Ayan, nandyan po yung slicer natin. Nandun sa kabila para i-plating na natin po ito. So maganda po talaga kasi alam po tayo kung paano magluto ng vegan burger. Oo. Maganda po talagang maging vegetarian kasi natututo tayong to live not just for ourselves, kung ano yung gusto nating lasa, kundi natututunan din nating to live for the benefit of our animals. Kasi 'di ba sabi ni God, we are meant to take care of the animals. We are stewards of the environment. Oo. Yan. And best po na yung vegetarian diet kasi hindi natin nasasaktan ng ating mga animals. Oo. Dahil alam mo dyan, pag ganitong maging vegan ka, masaya ang mga baka. Oh. Ay, syempre po kasi yung mga baboy, hindi na masaya. sila Oo, masaya kakainin, sila. kakatayin. Kasi ganun ang nangyayari sa heaven Puro masaya. Mga baka, kanding, tunad yung bupis. Sayang-saya niya na ng mga kanding. Ayan na po siya. Naka-plating na po. Ayan. Tapos, So masaya talaga kasi hindi lang tayo malusog at masaya, pati rin yung ating mga animals, masaya din. oo, kaya ayan po ang dish natin. Natapos na po natin siya. Ayan, so Kuya Arnel, ito po yung ating vegan burger. Ano po yung mga ingredients at mga steps na ginawa natin? Ang ingredients po dito, importante po, dalawang bagay ito. Meron po tayong binder at yung mga gusto nating ipalaman na gustong-gusto ng mga anak natin, gusto ng mga pamilya natin. Magpipili lang po tayo. I-pre-cook po natin yun para hindi maging mushy. Di ba? Tapos, mamimili po tayo ng binder. Gusto niyo pong may kanin, para may carbohydrates tayo, may mga tira-tira kayo dyan na tinapay. Pwede po natin gawin yung binder or kaya yung oats. Gawin po natin yan ng pambind pag nakaluto na po tayo. Una-una pong Ay, gagawin. tanong po Kuya Arnel, yung oats po ba ay dapat luto na or yung dry oats pa? Lulutuin po natin para medyo malapot na siya. Kaya dito po, sa ginamit natin, gumamit tayo ng half cup of root crops, kamote, and potato. Meron po tayong sa protein natin, kailangan natin protein, beans, yung percoles, tapos meron po tayong bell peppers, pang sahog po natin ay yung shiitake mushroom, tapos meron po tayong panggisa, sibuyas, bawang, kamatis, yun na po. Tapos, after na saute natin, ilagay na natin yung mga gusto nating ingredients at presto, yung pambind natin. Kaya gumawa na tayo po ng yung patties at saka pwede natin yun i-oven o kaya diprito lang. Okay? So, that's it. Ito na po yung finished dishes natin. Yan. Vegan burger and Vegan Bopis. bopis.
O ano, gusto mo ng tikman? Tara! Panis-parek natin. O sige, ikaw na mauna. Yan, Ayan, sige. titikim na po si Jam ng ng itiklop mo, Wow. i-press mo na lang para magkasya sa bunganga Kailangan mo. wide open ang ating Oh, yan. Para magkasya. Wag This lang is, tinapay ang matikman vegan mo. edition This is of vegan. our hamburger. Yes, burger. Kasi nauuso na yun. Sa kanto, kape. O, pwede na rin yan. O, anong kuhan mo? Kasi ganyan ang i-press mo sarap. konti para Even matikman mo better lahat. than our usual burger. Kasi yung dyan, yung pinaka dyan, yung tofu cheese. Yung tofu cheese. Kasi yung gumawa tayo ng tofu cheese na bago para may alternative choice tayo doon sa mga dairy product. Maraming salamat po talaga, Kuya Arnel, sapagkat binigyan nyo kami ng bagong way on how to prepare usual meals without meat. Samahan niyo po muli kami, dito lamang yan, where you can fill not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition.